tungkol po sa mga kaso kung tutuusin, na isinampa ni Sandro Mulak laban kina Dode Cruz at Jojo Nones. Dinismiss po ng Metropolitan Trial Court ng Pasay City yung kasong acts of lasciviousness. Kaya lang po, maraming kababayan natin ang hindi sumang-ayon sa naging reaksyon ni Sandro Mulak nung lumabas po ang balita. Doon naloka ang mga tao na parang sandali, hindi ka ba kumukonsulta sa mga abogado mo? Hindi po kasi maganda sa panlasa yung salita ng salita. Samantalang mali-mali naman yung kanyang mga atake. Bata pa to, masyado pa siyang idealistic at saka mainit pa ang dugo. Eh kung ganyan na mainit ang dugo mo, hindi ka mananalo sa kasasalita. Tungkol sa naganap dito kay DJ Jelly at kay Jam Ignacio. At dito pa lang si DJ Jelly, nagpunta na ng NBI. Habang nagtatalo daw sila, selos pala dahilan. May kumaway lang daw kay DJ Jelly, nagwawala na itong si Jam. Ay nawakan daw siya sa buhok. Inungod-ngud daw siya sa salamin. Hindi po pwedeng hindi pagdikitin ng pangalan ni Carla Estrada. Ang ano lang dito, si Carla, meron namang siyang i-pinost. Ayan, tinawag mo kasi ng mami. Kaya sabi niya nung Valentine's Day, di ba? Nagmura? Oo, nagmura siya talaga. Sinabi niya na, kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Kumusta na po talaga mula sa puso, mula sa aming tatlo? Siyempre, eto na naman po kami para kahit papano mabawasan pa ang inyong lungkot, mabawasan ang inyong mga iniisip tungkol sa mga pamilya nyo. Basta chillax lang po tayo mga kachika. Di ba naman, Romel? Tama, bubusina po muna kami para sa mga balitang hatid namin sa inyo. Bubusina! At ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez aka Barigutot? Siyempre, ang mga isis, padadaanin nyo lang yan. Ano daw? Isis. Ang mga stress. Okay. Mga Sige. stress. Wendell Alvarez, a.k.a. Barigutot. Siyempre, ang mga stress, padadaanin nyo lang yan. Dahil dito lang kayo sa amin tatlo at makikinig na amin mga showbiz balita, showbiz intriga. At siyempre, bubusinahan namin ang aming mga opinyon. Bakit bubusinahan? Ba't bubusinahan yung opinion mo? Bakit? At saka makikinig lang, hindi sila manonood. Manonood din, siyempre. Take 3. Action. Siyempre, ang mga issues padadaanin lang dahil nandito kaming tatlo at magbibigay kami sa inyo ng mga showbiz intriga, showbiz balita at... Nag-halo-halo na. Nag-halo-halo. Bahala ka na. Go! Excuse me po. Okay. Nandito po kami tatlo, magbibigay kami sa inyo ng mga showbiz intriga, showbiz balita, at syempre pakikinggan nyo at panoorin nyo aming mga... Hindi, ito na. Sabi niya, hindi, ito na. Nandito po kami tatlo at inyong pong panoorin at pakinggan ang aming mga showbiz intriga, showbiz balita, at syempre ang aming mga maiinit na opinyon. Yun yung kanya kasi ginaya niya yung bubusina eh. Na-challenge siya doon sa bubusina. At totoo naman po mga kachika, sa simula pa lamang po ay naghahalakhakan na tayo. Paano pa sa kabuuan ng ating episode? Lahat po ng gusto niyo ibibigay namin dito po sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Ayan na po mga kachika, syempre ang uunahin po natin ay ang pinagpipistahang balita ngayon tungkol po sa mga kaso kung tutuusin, na isinampa ni Sandro Mulak laban kina Dode Cruz at Jojo Nones. At tulad din po ng alam na natin, dinismiss po ng Metropolitan Trial Court ng Pasay City yung kasong acts of lasciviousness. Yun yun, si MTC. Pero yung pong kaso na ni Sandro laban sa dalawa na taga GMA 7, di ba? Through sexual assault, nasa RTC naman, Regional Trial Court. Ano ang dahilan? Ano ang sabi? Bakit na-dismiss? Eh kasi daw po ang sabi, under na pala ng yung acts of lasciviousness. Kaya hindi na pwedeng, magkaiba pa under na nga ng acts of lasciviousness ng
through sexual assault. Yun po, nasa resolusyon naman po ng umahawak ng kaso na yun nga pong acts of lasciviousness ay bahagi na po, nasa ilalim na po ng sinampang through sexual assault ni Sandro Mulak laban sa dalawa nating kasama sa trabaho, di ba? Yun, kaya lang po, maraming kababayan natin ang hindi sumang-ayon sa naging reaksyon ni Sandro Mulak nung lumabas po ang balita sa social media, sa mga pahayagan. Lalo na yung mga pati nga ang inquirer parang pinangaralan niya, di ba? Sinagsabihan niya. Grabe. Doon naloka ang mga tao na parang, dali. Hindi ka ba kumukonsulta sa mga abogado mo? Ang sabi niya, bakit mali ang mga nilalabas yung balita? Parang kinakampihan niyo pa yung gumawa at saka yung lawyer nila. Parang ganon. Ito lamang po yun. Hindi po nagustuhan talaga ng ating mga kababayan yung pagsasalita nitong si Sandro Mulak. Kasi ang sabi niya, magpa-file pa raw po sila ng motion for reconsideration para dito sa acts of lasciviousness. Ang sabi niya, hindi kayo makalulusot. Ilalaban ko ito mula umpisa hanggang sa wakas, hanggang sa dulo, para hindi na kayo makaulit pa. #end. Yun ang sabi niya. So, doon po nagkaroon ng iba't ibang opinyon ang ating mga kababayan, lalo na yung mga abogado. Ay, diba? oo. Kasi hindi kasi alam ni Sandro na sa Philippine Constitution po, mga kapatid at mga kachika, nakapailalim po doon sa rule na yon na kapag na-dismiss na po yung kaso sa merito niya mismo, hindi na siya po pwede pang mag-motion for reconsideration dahil ang tawag po dyan ay double jeopardy. Yun. Na-dismiss na Tapos na na-dismiss na. Hindi ka na po pwede pang litisin sa kaparehong kaso. Yung sinasabi Yun. nila na overkill na. Parang ganon. As a resolution na, judge yun, di ba? Overkill. Overkill ang nakalagay. Kaya sana si Sandro Mulak ay hindi masyadong nagsasalita tungkol sa kasong ito. Correct. Siya pa naman yung nagdemanda, di ba? Totoo. At saka, tahimik na tahimik si Jojo Nones at saka Jody Cruz. At saka dapat na kung ano ang ibinaba ng korte. ng korte. Pakinggan na lang natin. Kung may sasabihin siya, dapat yan, magkukonsulta muna siya sa abogado niya. Sa lawyer niya. Oo, para alam niya na akma ba yung sasabihin niya sa gagawin niya. Katulad dito, yung rule ng double jeopardy, hindi niya alam. Kaya ang sabi niya, magma-motion for recon pa rin daw sila at hindi daw niya ito palalampasin. Tututukan niya daw ito mula umpisa hanggang kaduluduluhan para hindi na makaulit pa sina Jojo at saka si Dode sa ganitong senaryo. Hindi po kasi maganda sa panlasa yung salita ng salita. Samantalang mali-mali naman yung kanyang mga atake. Diba? Kasi ang hirap kasi hindi niya alam Dapat kasi, attorney, tama ba ito sasabihin? Itong term na gagamitin. Ito ba yung term na gagamitin? Kaya hindi niya kasi alam. At punti lang kasi nakakaalam niya tinatawag kasi na double jeopardy. Diba? Punti lang. May mga alam talaga sa batas. May mga alam sa batas talaga. Kaya siya ay sinasansala ng mga kababayan natin, lalo na yung mga may alam talaga sa batas. Tsaka mas maganda tahimik. Oo, dapat No one is above the law. Correct. Diba? Yan po ay inilabas na ng MTC. Wag na. Ituloy na lang nila itong through sexual assault. Baka ito naman ang gusto niya talagang sabihin na hindi niya ito pababayaan, hindi makalulusot. Sana doon na lang siya nag-focus. Hindi na yung MOR motion for recon. May ganun-ganun siya. Kasi ang hirap talaga yun, di ba? Kasi pagkalalo na hindi mo alam kung ano yung batas na yun at kung anong... Saan ka ba lulugar, di ba? Parang ganun yung at saka nangyayari. dapat tatanong siya. May mga abogado naman siya At saka di ba na yung sinasabi natin, ayoko magsalita kasi kung ano man sasabihin mo, gagamitin yan laban din sa'yo. Ayan yung di ba? Mga ganyan-ganyan. Ano nga yun? I invoke my rights against incrimination. Ano? Sige, I invoke my right. I invoke my right against incrimination. Diba? Incrimination. Naalala ko tuloy si Senator Robin Padilla. Diba? Tsaka si Senator Jingoy Estrada. Yung tungkol sa issue ng damo, ng grass. Sabi niya, I invoke my right, Your Honor. Yun na yun, sabi niya. At sabi naman ni Senator Jingoy, I understand. I understand, sabi niya. Yung sinasabi mo naman, yung ayokong magsalita,
Kasi it might incriminate me on the ground. Diba? Dapat gano'n, dapat napaalalahanan siya lagi ng gano'n. Self-incrimination naman, yung ibig mong sabihin. I-invoke mo yung right mo, di ba? Yun, gano'n dapat yun. Gano'n na lang, tahimik na lang. At saka siya naman yung nagdemanda si Dodi nga, tsaka si Jojo, sabi nila, Becky, di ba? Mga Becky na inakusahan, tahimik na tahimik. Kasi hindi wala nagsasalita. na, may kaso na kasi. Hayaan lang gumulong ang kaso, hayaan na antayin na lang kung anong resulta. Respetuhin kung ano man. Siguro kailangan din ni Sandro masabihan ng judge, maano din siya para wag nang magsalita pa gaya ng nangyari kay Direk Daryl Yap. Diba? Dapat gano'n Dapat para kumalma na, para lalong makapag-isip ang lahat at ang simpatsya hindi mawala. Dapat may gag order na. Bata pa kasi to Bata pa to, masyado pa siyang idealistic, marami pa siyang mga iniisip at saka mainit pa ang dugo. Correct. Diba? Kung ganyan na mainit ang dugo mo, hindi ka mananalo sa kasasalita kasi nakaka-offend ka ng mga pahayagan, nakaka-offend ka ng mga vloggers, diba? Dapat hindi mo sinasabi yung maglalabas kayo ng balita, mali. Diba? Parang ganon. Para bang inaakusahan niya pa yung mga naging... Linawin na lang na itong acts of lasciviousness ay nakapailalim na po sa kanyang kasong i-final na through sexual assault. Yun lang yun. Dismissed, di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin yung through sexual assault. Yun ang aantayin na natin. Kantahan mo nga si Sandro para huwag siya masyadong mainit. Isip ko'y litong-lito. Ano? Orian Parlian, Naldi Padilla, no? Okay, pagsubok. Isip mo'y litong-lito. Sa mga panahon nais mong Sa mga panahon nais mong maaliw. Bakit ba ang bumabalakid ay ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin hindi mapigilan. Idanin mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko ang iyong labanan. Huwag mong Ay, nako. Hindi, mas maganda tahimik. No? Correct. Tahimik lang kapag ka naglabas na ng resolusyon ang korte. Huwag na nating bigyan pa ng ganyang pakahulugan dahil hindi tayo maintindihan ng publiko. Yun lang. Okay, nako, eto. Marami pala tayong hindi alam tungkol sa naganap dito kay DJ Jelly at kay Jam Ignacio. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin hindi pa rin siya lumalabas. Ay, naku. Hanggang kailan? Ayun ang hindi natin alam. So nagtatago siya. Siyempre, hindi siya lumalabas At ito pa lang si DJ Jelly, nagpunta na ng NBI. Na siya doon, nagbigay na ng kanyang pahayag. Nakakaawa, parang nai-imagine ko naman, ayon sa kanyang panayam, habang nagtatalo daw sila, selos pala dahilan. Selos. Yun na. Sobrang seloso po kasi kahit maliit na bagay talagang pinapalaki na. Kahit po sa work ko, pag may kumakaway sa akin sa gig, nagagalit siya. Yun na. Kasi yung pagiging DJ niya, syempre DJ ka ng isang bar. Yes. Natural, napaki-PR mo syempre dapat doon. Maraming mga kliyente, di ba? Yung iba nakainom pa. Correct. May kumaway lang daw kay DJ Jelly, nagwawala na itong si Jam Ignacio. Hindi maganda yung Ay, dapat kasi bago niya inalam niya muna kung anong trabaho bilang isang DJ. At dapat alam niya. Dapat alam niya. Tsaka dapat din siya nagsiselos. Diyos ko, ano ba naman? Kumaway lang at saka pampublikong May trabaho. kumausap lang daw. May kumausap lang daw. Yun ang isa sa mga naging dahilan ng away nila habang nasa biyahe sila. Ang ginawa daw sa kanya, hinawakan daw siya sa buhok. Hinungod-ngud daw siya sa salamin. Kaya pala pumutok yung labi. Pumutok yung mata, napikit, ba? Madugo. Nakakaawa naman. Grabe. Isipin mo, hawakan ka sa buhok. Di ba mahaba buhok niya? So, hinungod-ngud kang ganon. Ay, nako. Kaya sabi niya nung Valentine's Day, di ba? Nagmura. Nagmura siya talaga. Sinabi niya na,
Sabi niya, mo na ako. Sabi niya, hindi ako titigil. Ipakukulong kita. Ayun Sabi na. niya. Yun wala damdamin ng isang babae yun na nasaktan at sinaktan, di ba? Kahit na anong mahal mo sa isang tao, basta pag nasaktan ka ng yung physical, iba kasi yung physical na nakikita mo yung, tumutugo yung mukha mo. Marami nagsasabi, yung daw physical, gagaling. Oo. Matatapos din. Ang masakit, yung mga salitang masasakit na ipinaririnig sa iyo. Yun ang pinakamatindi, di ba? Yung pinangangalan ka ng mga salitang hindi naman ikaw. Yun ang nakakatakot. Diba? Habang buhay mo bitbit yun. Oo, at saka nasa utak yun. At marami nagsasabi na ito siguro ay hindi nahahantong pa sa kasalan tulad nung inaasahan din nila dahil, di ba, ano na nga. Oo, ano na sila, engaged na sila, di Oo, ba? fiancé niya to. Pero ito lang nakakapagtaka na, di ba? Hindi siya makita. Posibleng hindi siya makita. Baka ano na to siguro nagpapalamig lang o baka nag-uusap na siguro sila, nanghihingi na ng sorry to sila lalaki. Pero ang problema, ang mga kapatid. Oo. Lang. Kasi nga, ito pa lang si DJ Jelly, ang breadwinner. Nung mamaya pa po ang kanilang ama, ay siya na po ang tumayo na breadwinner ng kanilang pamilya. Paano makapapasok sa bar ang isang babae na sabog ang nguso, pikit ang mata, at may mga ano sa mukha? May mga pasa rito. Paanong papasok sa trabaho? Hindi ba kapag kaganyan na breadwinner ang nawala sa pamilya? Lahat ay Siyempre, apektado. ang lahat. Oo. Apektado. Lalong gastusin sa loob ng Oo, kaya di ba, unang-unang gigil na gigil yung kapatid niya. Si Jo, na isa ring DJ. Tapos, syempre, hindi po pwedeng hindi pagdikitin ng pangalan ni Jelly Au, ni Jam, at saka ni Carla Estrada. Di ba, ang sabi nga na iba, na kay Carla yung huling halaka. Oo, may ganyan. Pero dapat nga wala na yun dahil may nangyari nga kay Jelly. Totoo. Diba? Ang ano lang dito, si Carla, meron namang siyang pinost na TikTok to, yung sa TikTok. Dahil ang post naman ng Lola Carla mo, beautiful. Beautiful. Oo, maganda, maayos siya. So ngayon, dinidikit na naman ito dahil sa picture ngayon ni Jelly na Iinsulto raw. Oo, bugbog na bugbog sa rat, tapos pasa, tapos siya fresh. Kasi merong naaalala ang ating mga kababayan, lalo na yung mga bashers na, ayan, tinawag mo kasi ng mami, si Ma'am Carla. Ayan, tuloy yan nangyari sa'yo. Kasi ilang araw lang pagkatapos niya tawagin na mami, nangyari ito. Naman nangyari, Yun, idinidikit po talaga at nakakalungkot yung ganito. Awang-awa ako kay DJ Jelly. Oo. No? Walang lusot kasi, talagang kabit-kabit kasi to Basta pag narinig mo, Carla X Jelly. At saka mas madalas hindi ginagamit yung Jam Ignacio. X ni Carla. X ni Carla. Ang mga headline, X ni Carla, binugbog ng fiancé. O kaya DJ Jelly, binugbog ng X ni Carla Estrada. Ibig sabihin, si Carla ang kilala. Hindi kasi siya kilala. Pinaghahanap, X ni Carla. Kawawa din si Carla. Nakabuntun sa kanya ang lahat ng bigat. Samantalang wala naman siyang kinalaman dito. Sinasabi nga, minabasa nga ako, ayan, pinakilala mo kasi, tignan mo, pinakilala mo. Hindi naman namin kilala yan Ipinakilala mo yan, kaya ngayon, ikaw ngayon mananalo. Saan ba kasi puno ng sampalok nang galing yan? Totoo. Sabi nila. Nung in-interview daw si Carla dun sa Magandang Buhay, ipinakilala niya ngayon si Jam. Kaya, pinakilala mo. Nakilala tuloy namin. Correct. Diba? In fairness, sa Carla, may influensya ka. Hindi, kasi between Carla and Jam, siya ang mas kilala naman talaga. And among them, tatlo sila, pati si DJ Jelly, si Carla pa rin yung kilalang kilala. Artista. Kaya siya yung nalalagay dito sa pinakagitna ng bagyo. Di ba? Correct. Si Carla ba, uupo lang basta. Siyempre. Pero kaya, pag-usapan ka, ano kaya pakiramdam ngayon ng Carla? Kasi nababanggit yung pangalan kahit wala na siyang kinalaman dyan. Siyempre sabihin, sikat kasi linya ako niya yan, linya niya yan. Siyempre sikat ako di ba? Kaya, Good or bad? Oo, good or bad publicity is still publicity at siyempre gagamitin talaga nila ang pangalan ko. Di ba? So, pabor pa kay Carla yan. Pabor kay Carla talaga yan, yung mga Lalo issue na ni nakatira Jenny na at siya saka ngayon ni sa Ayala Alabang. Ay, yaman. Wow! Ay, mga yamanin. Anong mahal doon? 300 million ang isang bahay doon. Yayamanin talaga mga naroon. Super yaman. Diba? Ang tanong naman ng mga tao, nung malaman na doon na siya magkakapit-bahay na sila, nila Rufa, at nila Princess, nila diba? Princess. Ni Senator Tito Soto. Yes. Sabi niya,
ano yan, inuupahan mo lang ba yan? O ano? Pero hindi. Ito yung kinuwento ni Direk Daryl Ay, oo, noon diba? pa, O, naghahanap siya sa na binebenta Naghahanap yung siya sa bahay North. dito Sa sa South. QC. Naghahanap ng bahay sa South. Ganon. Alam naman natin kung saan malapit si Carla ngayon. Kaya iniisip ng iba na, ay hindi niya yan. Ano, pinatira lang siya dyan. Oo. Ay, Parang ganon. caretaker. Pinatira. Alam mo naman, dugtong-dugtong na yung Oo. mga kwento, di ba? At saka wala talagang lusot kahit na basta alam mo yung totoo sa sarili mo, kahit ano pang sabihin ng iba, basta alam mo totoo, hindi mo napapatulan mga bagay-bagay. So ano na naman ang headline? Carla Estrada, pinatira lang sa Ayala, Alabang. Oo. Ganon. Carla Estrada, isa lang caretaker. Caretaker lang Oo. sa bahay sa Ayala, Alabang. Ganon na naman. Ay, wag naman nila i-underestimate si Carla. Oo Oh, naman. mayaman si Carla. Mayaman si Carla, ha? Mayaman mo na. Tinanong nga, di ba? Mayaman yan. Mayaman si Carla. Mayaman si Carla. Alam mo, ang plastic ng dalawa. Mayaman Ano yung mga lupain? Oh, ikwento mo. Ay, yung mga lupain niya doon sa Leyte. Leyte, di ba? Sa kanila yun. Lahat ng matatanaw nyo sa kanila yun. Kapag tumayo Oo. ka daw, lahat ng naaabot ng paningin mo, kanila daw yun. Ay, ang yaman. Oh, Ay, ano ano nangyari? Ano nangyari? Bakit Ano naman nangyari? Ang nangyari Sabihin pala, mo. ang nangyari pala, lahat ng mga tatanaw mo, hindi sa kanila yun. Hindi totoo. Hindi totoo pala yun. Ay, yun pala yung Oo. joke. Oo, yun ang joke. Oo. Nakakatawa yun. So, alam mo, di ba? Kakaloka ito si Carla Estrada na sa Ayala, Alabang. Saan kayo nagagaling? Hindi naman imposible Oo. na siya ay tumira sa Ayala, Alabang. Eh, syempre, yun din naman ang iniisip ng marami, di ba? Oo. Kaya nga sabi ko kanina, alam naman natin ngayon kung kanino siya malapit. Ay, oo. Tama. Yun yung may kapasidad na bumili ng bahay at manirahan sa Ayala, Alabang. O hindi kaya nga binili lang. Hindi natin minamaliit Pinangalan. ang kapasidad ni Carla Estrada, Oo. pero pwede tayong magbigay ng tanong. Oo. Kasi hindi pa rin maniniwala naman, di ba? Oo. Di ba nga? Lalo na ngayon, wala na siyang Show. pinagkakabalahan ng shows. Oo. Di ba? Eh, yun lang. Naku, yun lang. Ay, Kakantahan nako. mo, si Jelly, si Jam, at si Carla. To love somebody. There's a light. I never want to love Sige, ilaban mo yan. Ilaban mo. to love somebody. Oh, to love somebody. May ganun siya. Di ba may ganun? Oo. Hindi ko nga alam eh. Nako, light. Oo. Again. Karos. You, You don't know what is life, baby. Light. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody. The way I love you. To Nakakaloka ka. love somebody like you. Nagsimulang natapos. Wala tayo naintindihan, ano? Alam mo, ang impluensya ni Wendell talaga, antindi. Mula pa kanina sa umpisa. Ay, nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At ito na nga ating blind item for today's video. Ang bibida rito ay isang babae. Ay. Ayan. Kilala. Kilala ito. Kasi itong babae ito ay nagsimula dati sa, mahirap din ang pinagsimula nito sa pag-artista. Nagpa-sexy muna ito. Oo. Bago nagbiging dramatic Maraming actress. pinagdaanan. Oo. Eh, eto na nga. Marami nakakakita sa kanya na noong dating itsura niya, sa ngayong itsura niya, Pinagkukumpara. pinagkukumpara na. Ay, At parang buwan-buwan, may isip mo, Iba-iba. iba-iba. May nade-develop at may nade-develop sa itsura niya. so may ano pala, noon at ngayon, parang Oo. gano'n. Before and After. Oo. At hindi lang ito yung before and after niya. Ay, yung after niya, iba-iba na. Ay, Oo, kasi itong pala. Ito si babae, magmula nung nakatikim ng unang injection, Oh. Ay. Oh. dahil hinahanap na. Ay. Hinahanap na ng katawan. Totoo Ay, ba? ganon? Yung pagpapabago ng katawan niya, ano? Oo. At saka ng mukha. Oo. May addiction yan, ano? Correct, nanay. Parang, di ba parang tato? Tato, hahanapin mo yung tunog. Oo. Hahanapin mo. At pag Yung- may nakita kang disenyo, gusto mo. Yes, ganun din, di ba? Sa naman sa lakang ng pagpapagawa
pagpapaganda, may bagong-bagong mga style ng paggawa. Ganun ang ginagawa nitong babaeng to. So lahat ng mga bagong procedure ngayon, kailangan ma-experience niya rin yun. Eto, bago mo ipagpatuloy ang blind item mo, kami ni Wendell at ang ating mga kapwa SNNers may tanong sa iyo. Ano po yan? Basta wag lang mata. Oo. Totoong may addiction. Ay, oo, Nay. Once na minsan ka naturukan, naturukan ng gamot na pampano sa mukha, naku, iisipin mo lang, ay, pagkatapos ito, Isa lang ito muna, na po. Ito muna, party-party kasi yan eh. May guhit ka dito. Ay, tatanggal ko yan. Injection. Ang ibig sabihin, Botox. Oo, yan. Party-party yan. Ito, patanggal ko muna yung guhit ko dyan. Nakauwi ka na. Makatapos sa isang linggo, ay, ang ganda. Ay, ito pa. Ay, gano'n? Ito pa, may guhit pa ako. Oh, balik ka na naman doon. Pag nakita mo, ay, ang ganda talaga. Ay, ito palagyan kaya ako ng baba. Pa-inject. Ayan. Ay, yung ilong ko medyo taga-Sarat, Ilocos. Saratero ko. Oo, gano'n. Ay, may taba ako dito. Para matanggal din yung taba. Oo, taba. Lahat. Talaga. Hanggang pababa ng pababa. Ganito ang nangyayari sa actress na to. Lahat. Kaya ito na dumating na sa punto na kapag hindi niya nagagawa ang hilig niya sa pagpapaganda, mainti ng ulo. Ay, naapektuhan siya. Kaya minsan niloloko na siya, naku, sabihin mo pupunta na sa klinik. Para sumaya lang. Para sumaya. Kasi yun talaga ang kanya nagpapasaya sa kanya. Hinahanap ng katawan. Hinahanap niya na. Pero alam mo, kung minsan di na siya makilala. Oo nga. Kasi nga hindi pa humuhupa. Inject agad. Di ba pag ini-injection na ganyan, namamaga? Opo. At saka meron niya kanya, pag in-injection ka 6 months ka, wag kong muna magpapa-inject ulit after 6 months kasi uhupa na yan. Sa kanya, wala pang expiry date. Sunod-sunod. Ay, ganun. Marami namang ganyan na personalidad, di ba? Totoo, hindi lang naman siya, pero sa kanya kasi may makikita mo sa itsura niya kasi di ba? Makikilala mo pa ba to? Kaya pala, totoo pala yung kwento na yung isang asawa ng isang doktor, di ba? Nakikita na lagi na pag after ng how many weeks, nakahiga na siya doon sa operating table. Sa operating table kasi nga, sinasabi, hinahanap. Ano pang ginagawa mo dyan? Ayaw sa mga itong ko, ganun. Ganun pala yun. Ganon. Kaya di ba mapapasin mo sa pagtatato din, di ba? Nagsimula lang yan, maliit, di ba? Pero, ano nangyari? Hinahanap mo yung tunog. Oo, yung... Pag may magandang disenyo, paggagawa mo ulit. Lalo pa kung para sa iyo ay naniniwala ka sa kalayaan. Britang. Oo. Ganun din naman to sa Sining kasi yan eh. Oo. Art yan eh. Pero ito hindi naman art yung magpapakumpurnog ka ng mukha. O kulang lang, renovation talaga ito. Alam mo yun? Kumbaga sa bahay, total renovation. Nakatatanggal talaga ng mga gatla-gatla yung botox. Opo, Nay. Super. Wala na, di ba? Ay, ganun. Talaga. Ito Pero baka makatulad ka ng isang aktor. Oo. Galit na, hindi makapag-emote kasi hindi na kumukunot yung noon niya. So ayan ngayon, na pag-uusapan natin, depende yan sa mga nagtuturo. Kasi Kasi pag sinusobrahan, yung dapat yung kailangan lang talaga. I mean, sinusobra, kumbaga, 1 kilo, 2 kilo nilalagay, 1 kilo't kalahati, mga ganon. Kaya dapat kung ano lang kailangan, ganon. Nawawala kasi emosyon pag umaarte. Totoo. Kaya pala, alam mo, si Romel kuminsan, pag tinatanong ko, lagi na lang siya nakasimango. Siguro kakatapos mo lang. Nakangiti. Nakangiti. Oo. Nakangiti. Hinahanap mo rin. Oo, Nay, pag sinabi ko, kailan ba ako nag-report? Ay, kailangan ko pumunta. Ay, Ganon. Kasi Pero babagsak na siya. alam niyo po, mga ka-SNNers at mga kababayan, kanya pong hilig yan eh. Kung paano si Romel Chica ay mahilig talaga. Ako naman yung walang-wala. Kahit na nagpupunta na sa bahay mo yun. Kahit facial po, once a year, ganon, twice a year, at sa pilitan pa yon. At si Wendell. Ay, lalong wala. Halata naman. Giveaway. Hindi. Pero talaga, masaya itong actress na ito kapag may pinagagawa. Correct. Kaya makita mo, pag may magpo-post yan. Pag bagong tsuk yan, post. Post, mga ilang linggo yan, 1 buwan, post. Pero asahan mo, yung 2 buwan, mag-iisip na naman niya, ay, Ano na naman ay pagagawa. ito kaya nakita mo, di ba, ibang-iba na itsura Oo, niya. di ba yung ano niya? Sobra. Oo. Yung wet box niya? Punong-puno. Sobra. Oo. At ang taas. Oo nga, ang taas. Ang dibdib. Oo. Ang laki. Banat. Pati ang kulay ng buhok dito, kita mo ba? Oo. Ay. Oo. At saka, iba na. Iba na. Iba na talaga. Oo. Bigyan mo nga kami ng clue.
Naku, na-vlog ko to eh. Doon ko nga nakita na ibang-iba na yung mukha. Sabi mo nga sa akin, iba, Romel, Siya ba yun? Siya na ba yun? Opo, Nay. Bakit ganyan na Yung nagbukas ng pinto. Totoo. Siya po. Nakakainis. Oh, sobra, pero mabait ito. Maiinis ka lang, pero mabait siya. Hindi siya nakakainis Sa ha. personal. Basta nakakainis. Oo. Naku, malinaw na malinaw. Ayan, yung ha? clue. Yung kaya ang dahilan, ba't siya hiniwalayan nung magaling na action star? Ay, siguro laging nasa clinic na siguro. Wala nang Hindi kaya oras. nagpapabotox na rin yung action star. Ay, parang wala naman. Meron? Parang meron daw. Meron ba? Oo. Nakita mo ba? Naku, hindi pwede. Ang galing-galing niya. Oo nga. Umarte. Baka Paano kung maka-apekto sa kanya magpaano siya, matamaan yung suntok yung Oo. Mahirap na. Ay, naku. Alamin natin Sa yan. palagay mo, Oo. napapansin mo. Oo, lahat na sila meron ganyan. Ah, kaya pala yung isang dramatic star, di ba? Ang tinatanggap niya ngayon, hindi na siya tumatanggap ng aksyon. Ang tumatanggap niya dramatic. Serious role. Serious Sino yan? role, di ba? Bulong mo nga sa akin kung sino yan. Yun nga yung tinutukoy ko sa kanya. Ay. Na may mga action, yung huli niyang teleserye. Oo, di ba? Oo. Pero Pero siyempre, parang Pero hindi, iniiwas. ano? Oo, iwas ang mga gilong. Oo, iwas sa mga ano. At saka yun ang unang-unang iiwas. Uy, oo. Oo. At saka na yung ano yun eh, matik yun eh. Kapag meron kang pinagano sa mukha, may kumilos lang. Ito kagad ang una mong ano. Ah, Reaction. ganun ba yun? Oo. Yung parang batuhin ka man ng tis. Gagano ka kagad. Alam mo, Pwede, pwede. Pwede ako, may gano'n ka kagad. May ganun sa ano, dating, minsan may naglalaro kayo, kaya mo, mayroon ka kagad ano. Sige, nakakainis. So, Ang apelyido niya, di ba, katulad din ng isang aktor na hinahangaan natin Ay, ngayon oo. sa isang Nakagawa. serye na ang galing-galing. Oo. Oh, di ba? Kilala niyo siya. Tapos, Kaya nga yung ex naman niya, ang apelyido, katunog ng confidence. Ay, Oo. Di ba? Totoo. Tsaka ano to, nakaipon na rin. Ay, oo. De, dati na siyang mayaman. Parang kayo pumayag ni Romel. May alam to eh. Oo nga eh. May alam to eh. Oo. Ay nako basta. Naku, alam nyo na po yan. Sigurado to, walang mauupo sa row 4. Nakatabi ang mabahong basurahan at walang. Electric fan. Sigurado yan. Kayo pa ba? Oo. Ang tining-tining nyo sa paggaganyan. Yun ang salita namin, nakakainis. Oo. Alam nyo na kung sino siya. True. Di ba? Kaya naman, ito pong gagawin nyo, mag-subscribe ko kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. Birthday! Naku, ilang araw na lang po talaga din ako mapagkatulog. Ay, sa oo. Feb 23 po sa Clowns Quezon at Chica pa more. Birthday show ko po. Nanay, salamat po. Matutulog ka. Oo. Baka magpabotox ka na naman. Yun nga ini... I'm sure, lahat ng sponsores yan mapupunta. Ako, ibang baka Magastos, magastos. At saka ano, talagang beauty is painful. Yun ang title ng vlog mo, di ba? At, Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportahan nyo ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. huwag ka nang kumanta. Ang aking tanong bilang panghuli, kapag nagpagawa ka, bukod sa ngipin mo, anong uunahin mo? Ay, parang wala. Ay, ang ganda. Ang ganda-ganda mo naman. Perfect Ikaw ka na. naman. Ikaw na talaga. Yung hypothetical lang, alin na uunahin mo? Ay, siguro yung ano lang, yung ano ba yung tawag dito? Yung pag... Eye bag. Eye bag. Eye bags. Mm. Ayaw mo niya lang yan eh. Kasi iba isa lang magagawa niya na. Eye bags. Isa lang. Isa lang. Dito meron siya, sa kabila wala. Ay, nako! Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kachika. At lagi po naming tanong, nasaan ba kami kung wala kayo? Sigurado po, wala kaming inspirasyon. Di ba naman, Romel at Wendell? True. Maraming salamat po hanggang sa susunod na sultada ng inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now. Maraming salamat po. Thank you.